Patuloy ang debate kung dapat na nga bang ibaba ang age of criminal liability kasunod ng school shooting sa Tacloban kung saan suspect ang dalawang menor de edad. Pero hindi ito ang sagot sa karahasan para sa Juvenile Justice and Welfare Council. Ang detalye sa agenda report ng ating kasamahang si Corina Sanchez Rojas. Sa programang memo ng BNC, sinabi ni JJWC Executive Director Attorney Tricia Oco, mas dapat tutukan ang mga sanhi ng karahasan tulad ng environment ng mga bata, ang kanilang kinalakihan, at ang pagkaka-expose sa mga mararahas na content sa social media. Kapag mababa ho ba ang edad ng pananagutan sa batas ay automatic na nagiging deterrent ito? Not really, Willard. At meron na rin tayong mga researches and studies na nagpapakita if you want to deter violence na kinukumit ng mga bata, ang tutukan mo talaga yung drivers of violence. And it's not the law. Kundi yung environment nila, ano yung kinalakihan nila, yung access nila sa social media na ninonormalize yung violence. Like for instance, na-discuss naman yun, yung shooting, yung Columbine shooting which happened in April 1999. Ang minimum age of criminal liability nila at that time was actually 10 years old. Dagdag ni Attorney Oco, karamihan sa mga children in conflict with the law ay nasa edad 15 hanggang 17. Ano po ba ang madalas na krimen ng mga bata sa inyo pong datos? Teka, inisip ko yung top 5 ha. I have it in my, in my Gusto list. namin malaman yung top 5. Sige. Kasama yung theft, sige, sasabihin ko na lang on top of my head. Theft, minsan physical injuries, robbery, rape, at saka drugs. Yan yung usual suspect natin. Binigyan din ng JJWC na bagamat mahalaga ang batas, mas kailangang palakasin at pondohan ang mga programang nakatuon sa pag-iwas sa krimen ng kabataan. At bagamat pababa ang kabuang bilang ng krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan mula halos 24,700 noong 2016, hanggang mahigit 4,300 noong 2024, nababahala ang ahensya dahil tila nagko-concentrate naman ito ngayon sa loob ng mga paaralan.